Sa pagsisimula ng kwento ay makikita natin ang isang lumang pader na may bitak, lumang lamesa at upuan na mayroong nakapatong na isang libro at paminsan-minsan ay mayroong surot na lumilipad mula sa labas at dumaan ito sa bentilador. Habang lumilipad ang insekto ay nagsalita naman ang ating bida na kinaiinggitan niya daw ang mga insekto kaya naman bigla niya itong pinatay at pagkatapos niya itong patayin ay tinignan niya naman ito sa kanyang palad at nang walang ano-ano bigla niya na lamang itong dinilaan at nang matikman niya kung ano ang lasa nito ay labis naman siyang nadismaya dahil napakapait ng lasa nito. Ginugol niya ang buong buhay niya sa lugar na ito. Habang siya ay nagsusulat ay pinapangarap niya naman na balang araw kapag makakatakas siya sa nakakasulasok na lugar na ito ay magagawa niyang magamit ang kanyang isinusulat na pagpapakilala sa sarili. Karaniwan sa kanyang nababasa ay nag-uumpisa ang kanilang pagpapakilala sa sarili sa pamamagitan ng pangalan subalit sa kadahilanang hindi pa siya tinawag sa kanyang pangalan ay hindi niya alam kung ano ang kanyang pangalan. Gayunpaman ay natitiyak niya na mayroon siyang pangalan na ibinigay ng kanyang ina sa kanya. Bagaman ay inaalay siya mula sa kanyang ina noong kakapanganak pa lang sa kanya, dahil masasabi niya ito dahil sa larawan ng kanyang ina na hinahawakan siya noong bata pa lamang siya. Nakita niya naman sa larawan ng kanyang ina na masayang-masaya ito habang hawak-hawak siya. Dahil sa kanyang nakikita sa larawan ay nabuhayan naman siya ng loob kahit na nakakulong siya sa basement na ito dahil naiisip niya na mahal siya ng kanyang ina. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na ang kanyang ina ay patay na. Tinanong naman ng bida ang kanyang ama na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. Ipinaliwanag naman ng kanyang ama na namatay daw ang kanyang ina di kalaunan pagkapanganak sa kanya dahil tumalon ito sa tulay sa baytawan ng kanyang ama habang ang ating bida naman ay galit na galit sa kanyang narinig. Ang taong ito ay ang kanyang ama. Ito daw ay baliw na bastardo na ikinulong siya sa basement na ito kaya naman hindi niya magagawang makatakas dito. Ang mahabang koridor sa basement at ang mga pintuan na mayroong mga kanya-kanyang mga susi, ang lahat ng mga susi ng mga pinto ay nasa kanyang ama. Sinabihan pa siya ng kanyang ama na huwag siyang mag-alala dahil hindi niya ito palalabasin dito. Kinumpirma naman ng kanyang ama sa kanya na hindi ba't sinabi niya na sa kanya ang rason kung bakit mas pinili ng kanyang ina ang tumalon sa tulay kaysa mabuhay. Ipinaliwanag ulit ng kanyang ama sa kanya sa pamamagitan ng isang cookie at mabilis nitong ipinakita sa kanya ang malaking cookie at sinabi na kanyang ama sa kanya habang ipinapakita ang cookie na ang kanyang ina raw ay natatakot sa kung saan ang mundong kanyang ginagalawan na Earth ay alam niya na balang araw ay mawawasak ito dahil sa paparating na apocalypse. Wala man lang naging tugon ng ating bida sa sinabi ng kanyang ama sa kanya bagkus ay nagalit pa ito dahil sa sinabi ng ganyang ama sa kanya patungkol sa kanyang ina. Sinabi ng kanyang ama sa kanya na ang rason kung bakit hindi niya ito pinapayagang lumabas sa kadahilanang mahal na mahal niya ito at hindi niya gustong makita ang kanyang anak na magpapakamatay. Habang ang ating bida naman ay nanginginig na dahil sa kanyang galit at bigla niyang sinabihan ng kanyang ama na nagsisinungaling lamang ito dahil hindi daw totoo na nagpakamatay ang kanyang ina dahil lamang sa apocalypse. Bigla niya namang sinigawan ng kanyang ama na huwag siyang magsalita ng mga bagay na ganoon patungkol sa kanyang ina. Tinanong niya naman ang kanyang ama na kung sa tingin niya ba ay paniniwalaan niya siya, at sinabi niya pa na ikinulong niya siya dito at nagsinungaling na ang apocalypse ay paparating na. Tugon naman ng kanyang ama sa kanya na nasa kanya na kung maniniwala ba siya sa kanyang sinasabi o hindi subalit agad niya namang kinuha ang sinusulatan na libro ng ating bida sabay pakita niya at sinabi niya na ang pagpapakilala sa sarili na kanyang isinusulat ay hindi makakakita ng sikat ng araw sabay sunog niya ng libro. Nang makita yun ng ating bida ay labis naman siyang nagtataka kung ano ba ang gagawin ng kanyang ama sa kanyang libro na sinusulat at pilit niya ito pinipigilan subalit hindi naman nakinig ang kanyang ama sa kanya at sinunog nga niya ang isinulat na libro ng ating bida. Pagtapos noon ay itinapon niya ito sa basurahan at kaagad namang pinuntahan ng ating bida ang kanyang isinulat na libro tungkol sa pagpapakilala sa kanyang sarili at habang galit na galit siya na nanginginig ay sinabi niya naman sa kanyang ama na ang kagaya niyang tao ay hindi dapat tawaging isang ama. Masaya namang sinabi ng kanyang ama sa kanya na huwag niyang sabihin ang mga bagay na iyan dahil ginagawa niya lamang ang mga bagay na ito para sa kanya na kagaya nga ng kanyang nakikita at bigla niya itong inaya na sundan niya siya dahil ngayon na ang tamang oras. Kaagad namang sumunod ang ating bida sa kanyang ama. Habang ipinapaliwanag niya na palaging ganito ang kanilang ginagawa. Kaparehong oras araw-araw at ang koridor na kanilang dinadaanan, at ayon pa sa ating bida na wala siyang nararamdaman na ibang nabubuhay dahil siya at ang kanyang ama lamang ang natatanging nakatira sa napakalawak na basement na ito.
Araw-araw ay palagi siyang tinuturuan ng kanyang ama at palaging pareho ang itinuturo sa kanya ng kanyang ama at ang kanilang pagsasanay araw-araw ay pareho din. Mayroon naman isang bagay ang nakakapawi ng kanyang pagkabagot sa araw-araw ng kanyang buhay. Napangiti naman siya dahil mayroon siyang kinuhang libro mula sa ilalim ng kanyang mesa. Sa maikling oras niya na ibinibigay sa kanya ng kanyang ama sa kanilang araw-araw na gawain ay malaya siyang kumuha ng libro mula sa basement library at basahin ito. Bagaman ay mayroong napakaraming pagpipilian na libro sa library subalit ang gustong-gusto niyang libro ay patungkol sa paglalarawan sa labas ng mundo. Dahil sa libro na kanyang nabasa ay nagtataka lamang siya na kung ano ba ang pakiramdam ng sinag ng araw. Ayon pa sa kanya na malamang ay mas mainit ito kumpara sa mga ilaw na nandito sa underground. Gusto niya namang maranasan ang napakapayapa araw-araw na pamumuhay at gustong-gusto niyang makita ang mga magagandang tanawin. Gusto niya rin sana na makipag-usap sa mga tao at gusto niya rin makipagkaibigan sa mga ito at iyon ang kanyang gustong maranasan kapag nakalabas na siya sa lugar na ito. Dahil sa kakaisip niya na tila ba ay lumilipad ang kanyang isip ay lingid sa kanyang kaalaman na paparating na ang paa ng kanyang ama sa kanyang mukha kaya naman dahil hindi niya ito namalayan ay nataman siya sa mukha at napatumba kasabay ang mesa. Kinuha naman kaagad ng kanyang ama ang kanyang libro sabay sabi niya na sinabihan niya na ito na maaari lamang siyang magbasa ng libro kapag kalibreng oras niya. Nang makita ng kanyang ama ang libro na kanyang binabasa ay patungkol sa kung ano ang itsura ng labas ng mundo ay bigla naman itong napatawa sabay sabi niya sa kanyang anak na nakakaawa daw ito. Tinanong niya naman ang ating bida na kung bakit ba gustong-gusto niya ang labas ng mundo habang ang ating bida naman ay nananatili lamang na nasa sahig at parang pinipigilan lamang nito ang kanyang galit. Dagdag pa ng kanyang ama na sinabihan niya na ito dati na hinding-hindi siya makakarating sa labas. Sinabi niya pa na kapag dumating na ang apocalypse ay ang mundo ay mapupuno ng mga taong sumisigaw at babahan ng dugo sa paligid at tanging mga abo lamang ang matitira sa huli. Ayon pa sa kanyang ama na parang hindi pa rin ito napapagtanto na ang basement na ito ay ang tangi na lamang na matataguan upang siya ay makaligtas. Nagalit naman ang ating bida dahil sa paulit-ulit niyang naririnig ang sinasabi na kanyang ama patungkol sa apocalypse at hindi naman siya naniniwala dito dahil ayon sa ating bida na nagsisinungaling lamang ang kanyang ama sa kanya. Sa isip-isip naman ng ating bida na dahil daw sa rason na yun na kasinungalingan ng kanyang ama ay ikinukulong siya dito sa buong buhay niya at patuloy siyang pinapahirapan at inaabuso ng pisikal ng kanyang ama araw-araw. Naisip naman ng ating bida na makakatakas din siya balang araw sa kulungan na ito. Subalit habang papatayo siya ay naisip niya naman na hindi pa ito ang tamang oras at kailangan niya lamang na hintayin ang tamang pagkakataon. Tinignan niya naman ang susi na nasa gilid palagi ng kanyang ama at pinaplano niya naman na kapag magkaroon lamang siya ng pagkakataon ay kukunin niya ang susi na ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali sa isang silid ay nagsasanay ang ating bida at dahil sa araw-araw na itong ginagawa ay maganda ang hubog ng kanyang katawan. Samantala ang kanyang ama naman ay nakikita itong parang napapagod na at tinanong niya ito na kung pagod na ba siya dahil lang dyan at kung sa gayon ay kung madali siyang mapagod ay hinding-hindi siya makakaligtas sa paparating na apocalypse. Sinabi pa ng kanyang ama sa kanya na sa tagal na niyang nagsasanay ay tanging 10 lamang ang makakaya niyang bilang ng push-up. At dito mayroong napakaraming nakapatong na mabibigat na bagay sa likuran ng ating bida kaya siya nahihirapan. Bigla namang bumigay ang braso ng ating bida at naging dahilan ito ng pagkahulog ng mga mabibigat na bagay sa kanyang likuran habang ang kanyang ama ay seryosong nakatingin lamang sa kanya. Habang papabangon ng ating bida na hirap ay bigla naman siyang nilapitan ng kanyang ama at bigla nitong iniabot ang kanyang kamay na tila ba ay nais siya nitong tulungan. Kita naman sa mukha ng ating bida na parang hindi siya makapaniwala na tutulungan siya ng kanyang ama. Iniabot niya naman ang kanyang kamay sa kanyang ama at nagtatakang tanong nito sa kanyang ama na kung bakit ba niya siya tinutulungan. Sa puntong hawak na ng kanyang ama ang kanyang kamay ay bigla siya nitong hinayla at habang hinihila siya ng kanyang ama ay sinabi naman nito na hindi niya naman sinabi na tutulungan niya siya sabay sipa niya sa ating bida at dahil doon ay gamulong-gulong naman ang ating bida at bigla itong nabunggo sa parang salamin. Pinayuhan naman siya ng kanyang ama na kapag mayroong tumulong na ibang tao sa kanya ay huwag niya itong pagkatiwalaan at dagdag niya pa na huwag niyang pagkatiwalaan ng kahit na sinong tao lalong-lalo na sa oras ng apocalypse. Kaya naman ito ang rason kung bakit na ito sinasanay at tinuturuan ng combat techniques.
Kapag naman ay hindi niya maiiwasang makaengkwentro ang ibang tao ay dapat magagawa niyang makaligtas dahil sa kanyang taglay na lakas gamit lamang ang kanyang mga sariling mga kamay. Sa makatuwid ay sinabi naman ng kanyang ama sa kanya na parang hindi ito nakikinig sa kanya at sinabihan niya ito na napakahina naman niya dahil hindi niya inaasahan na ganun pa lamang ang kanyang ginawa subalit iyan na ang epekto para sa kanya at bigla niya namang sinabihan ito na dito na muna nagtatapos ang kanilang pagsasanay. Nakakita naman ng pagkakataon ng ating bida dahil tumalikod ang kanyang ama at balak niya itong atakihin. Dahil sa nakakita siya ng pagkakataon ay bigla naman siyang tumayo at kaagad niyang kinuha ang basag na salamin dahil ayon sa kanya na ito na ang kanyang hinihintay na pagkakataon dahil ang kanyang ama daw ay nagpabiye sa pagkakataong ito at bigla naman siyang tumakbo patungo sa kanyang ama at bigla na lamang siyang tumalon at nag-aakma siyang aatakihin ang kanyang ama ng matalim na bagay at habang nasa himpapawid siya ay iniisip niya naman na papatayin niya ang kanyang ama dahil sa kapabayaan nito at kung magagawa niyang mapatay ang kanyang ama ay kukunin nito ang mga susi ng sa gayon ay makakatakas siya sa lugar na ito. Napangiti naman ang ating bida dahil ito na ang kanyang pagkakataon upang makalaya sa lugar na ito, subalit mayroon lamang isang mali sa kanyang plano, dahil ang kanyang ama ay hindi kailanman nagpabeya at dito nakita ng kanyang ama na mayroong refleksyon ng ilaw at doon niya napagtanto na mayroong papaataki sa kanya at bigla niyang nakita ang ating bida na mayroong hawak na matalim na salamin. Bigla naman siyang lumingon na nakangiti sa ating bida. At nang makita yun ng ating bida ay labis naman siyang natakot ngunit mas nilakasan niya ang kanyang loob at inatake niya pa rin ang kanyang ama subalit sa pagkakataong ito ay hindi niya nagawang matamaan ang kanyang ama dahil umiwas ito kaya naman dahil sa hindi niya natamaan ang kanyang ama ay nag-counter ng pag-atake ang kanyang ama sa kanya at bigla siyang sinipa ng kanyang ama sa mukha. Makalipas ang ilang oras ay nagising ang ating bida dahil sa tunog ng tumutulong tubig mula sa gripo. Bigla namang nagulat ang ating bida dahil sinabihan siya ng kanyang ama na sa wakas ay gising na rin siya. Habang papasok ang kanyang ama sa kanyang silid ay pinupuri naman siya nito dahil sa ginawa niyang pag-atake. Ipinakita niya naman kaagad ang sandata na ginamit ng ating bida habang sinasabi ng kanyang ama sa kanya na hindi ba't sinabihan niya na ito dati na kung ang kanyang pag-atake ay hindi gamit ang kanyang sariling mga kamay ay mawawala ng kwenta ang araw-araw nilang pagsasanay. Nakangisi naman ang kanyang ama sa kanya sabay sabi nito na sa makatuwid dahil gumamit siya ng sandata ay magkakaroon siya ng parusa. Sinabi ng kanyang ama ang kanyang parusa na simula ngayon ay magsasanay na siya ng 2 beses sa isang araw at nang marinig yun ng ating bida ay labis naman siyang nagulat at nanginginig sa galit. Bigla naman siyang nilock ng kanyang ama sabay sabi pa nito habang papaalis siya na magpahinga muna siya sa ngayon dahil bukas ay magiging mas mahirap ang dadanasin niyang pagsasanay sabay tawa pa nito. Pagkaalis ng kanyang ama ay sinabi niya naman na may alam siya na hindi alam ng kanyang ama. Ayon sa kanya na kapag pinatay ng kanyang ama ang lahat ng ilaw at lahat ng mga gumaganang mga makinarya gamit ang kuryente ay ang lahat ng mga ingay ay nawala. At sa pagkakataong ito ay nagpo-focus lamang siya sa kanyang pandinig, idinikit niya naman ang kanyang tenga sa pader at ayon sa kanya na naririnig niya ang mga bagay na hindi niya naririnig dati. Mula sa malayo ay naririnig niya ang mga gumugulong na mga gulong at ang mga huni ng mga ibon, at naririnig niya rin ang maingay na abalang syudad. Mayroon namang napag-alaman na 2 katotohanan ng ating bida at iyon ay ang sinasabihan siya ng kanyang ama na ngayon ay oras na sa pagtulog ngunit sa katotohanan ay umaga pa lang sa ibabaw ng underground na ito at ang ikalawang katotohanan na kanyang alam ay ang payapang pamumuhay sa ibabaw ng kulungang ito. Naalala niya naman ang palaging sinasabi ng kanyang ama sa kanya na nalalapit na daw ang katapusan ng mundo subalit hindi naman siya naniniwala dahil isa lamang yung kasinungalingan para lamang maikulong siya dito habang buhay sa underground na ito. Pinaplano naman ng ating bida na makakalabas rin siya sa lugar na ito kahit ano pa man ang mangyari. At kung makakatakas nga siya sa lugar na ito ay hahanapin niya naman kaagad ang kanyang ina. Naalala niya rin na kapag tinatanong niya ang kanyang ama patungkol sa kanyang ina ay ang palagi lamang nitong sinasabi sa kanya na patay na ang kanyang ina. Subalit ngayon alam niya na nagsisinungaling lamang ang kanyang ama sa kanya at sa tingin niya rin na mayroong nakatagong ibig sabihin kung ano ang kanyang sinasabi at ayon sa ating bida na buhay pa raw ang kanyang ina. Nahiga naman siya habang iniisip niya na balang araw ay magagawa niya ring matakasan ang walang kwentang lugar na ito at hahanapin niya ang kanyang ina kahit paano pa man ang mangyari. Samantala ang kanyang ama naman habang papalayo sa kanyang tinutulugan ay tumatawa naman ito na parang nababaliw.
At sa kanyang paglalakad ay bigla na lamang siyang natigilan dahil nakatanggap siya ng mensahe mula kay River na siyang ikinagulat niya naman. Kaagad niya naman itong sinagot at tinanong niya ang nasa kabilang linya na kung ano ba yun. At sinabihan niya na ito dati na huwag niya siyang tatawagan kapag hindi naman ito isang emergency. Hindi naman maintindihan ang sinasabi ng nasa kabilang linya habang ang ating bida naman ay mahimbing na ang tulog nito at patuloy pa rin sa pagsasalita ang nasa kabilang linya. Ang tanging sinabi lamang ng kanyang ama sa kabilang linya na sinasang-ayunan niya ang kanyang sinabi at haayaan niya itong mabuhay at kaagad niyang itinapon ang kanyang cellphone at napaluhod na napayuko sa sahig habang galit na galit at maya-maya pa ay humahagulgol na ito sa kakaiyak. Makalipas ang isang araw ay nagising na ang ating bida dahil mayroong tumatawa at dito ang tumatawa ay ang kanyang ama na tila ba ay isa na itong baliw. Naramdaman naman ng ating bida na parang may mali sa mga nangyayari kaya naman nagtatakang tanong niya sa kanyang ama na kung ano nga ba ang nangyayari. Sa puntong papatayo na sana siya ay hindi niya magawang gumalaw at pagkatingin niya sa kanyang sitwasyon ay nakatali na ito ng napakahigpit sa isang upuan at labis naman siyang nagulat dahil sa pagkakatali sa kanya. Sinigawan niya naman ang kanyang ama at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa at inutusan niya itong kalaga niya siya ngayon na. Tumatawa lamang ng tumatawa ang kanyang ama at hindi siya pinapansin. Napagtanto naman ng ating bida na hindi siya pinapakinggan ng kanyang ama kaya naman napagdesisyonan niya na siya na mismo ang kakalag sa kanyang sarili. Nagawa niya namang maputol ang isang lubid na nakatali sa kanya. Ayon sa kanya na gumagana nga ang kanyang ginagawa subalit bigla siyang nagulat dahil nasa harapan niya na ang kanyang ama na nakatingin ng matalim sa kanya at nang walang ano-ano bigla siya nitong inutusan na itigil niya na ang kanyang ginagawa. Nagsalita naman ang ating bida sa kanyang ama na sinabi nito kahapon na magsasanay sila ng 2 beses ngayong araw at tinanong niya ang kanyang ama na kung hindi niya ba naaalala kung ano ang kanyang sinabi. Tugon naman ng kanyang ama sa kanya na nag-iba na ang kanilang plano, at sinabi niya na ngayong araw ay wala silang gagawin, subalit bigla niyang inulit ang kanyang sinabi at sinabi niya na hindi lamang ngayong araw kundi simula ngayong araw ay wala na silang gagawin dahil wala na siyang magagawa kahit na ano kundi ay ang umupo lamang sa upuan na yan. Nagtataka naman ang ating bida at isinigaw niya na patanong sa kanyang ama na kung ano nga ba ang kanyang ibig na sabihin dahil sinabi nito sa kanya na sasanayin niya siya para makaligtas siya sa apocalypse dahil kung mananatili siyang nakagapos ay hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang sinabi dahil sinabi ng kanyang ama sa kanya na ngayon na nagtatapos ang kanilang pagsasanay. Nang marinig yun ng ating bida ay labis naman siyang nagtataka at napapatanong sa kanyang isipan na kung ano nga ba ang nangyari sa kanyang ama at kung bakit biglaan ang naging desisyon nito at ayon pa sa kanya na wala siyang magagawa kapag nakagapo siya sa upuan na ito. Naalala niya naman ang kanyang ina na nasa larawan at sinabi niya sa kanyang isipan na hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na masilayan ang kanyang ina. Nanginginig naman ang ating bida at nang makita yun ng kanyang ama ay nagtatakang tinanong niya naman ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Hindi naman tumugon ang ating bida sa katanungan ng kanyang ama bagkus ay mas nilakasan niya ang kanyang puwersa upang makawala siya sa pagkakagapos sa kanya. Natigilan naman ang kanyang ama dahil sa kanyang nakikita at nang walang ano-ano'y bigla na lamang itong hamalakhak ng napakalakas at bigla naman siyang sinampal ng napakalakas ng kanyang ama at naging dahilan ito ng pagkatumba ng kanyang inuupuan. Kaagad naman siyang ipinabangon ng kanyang ama at sinabihan siya nito kanina na huwag siyang gumalaw. Hindi naman tumugon ang ating bida at ang kanyang ama ay patuloy pa rin sa pagtawa habang siya ay sinusubukan pa ring makatakas mula sa pagkakagapos sa kanya. Bigla na naman siyang inatake ng kanyang ama at natamba na naman ang kanyang inuupuan at maging siya subalit pinipilit niya pa ring makawala. Patuloy pa rin siyang inaatake ng kanyang ama at pilit niya pa rin sinusubukang makawala sa lubid at ayon sa kanya na hindi niya alam kung ano man ang nangyari sa kanya dati dahil nagpapanggap siyang sinasang-ayunan niya ang kagustuhan ng kanyang ama dati habang siya ay naghahanap ng pagkakataon upang makatakas. Ngunit sa puntong ito ay hindi niya gustong matalo siya ng kanyang ama kahit paman maging kapalit nito ang kanyang buhay. Naalala niya naman ang mga ginawa ng kanyang ama sa kanya dahil may sama ng loob ito sa kanyang ama dahil ito daw ang taong nagkulong sa kanya at pinapahirapan siya magpahanggang sa ngayon at ang sama ng loob na kanyang nararamdaman sa kanyang ama ay mas lumalawak pa habang tumatagal ang panahon. Dahil sa kanyang kakasubok na makawala sa lubid ay nagawa niya naman itong mapagtagumpayan kaya naman sa puntong nakawala siya mula sa pagkakagapo sa kanya ay masayang-masaya naman siya na tila ba ay hindi niya pa naranasan ang ganitong saya sa buong buhay niya.
Na makawala na siya ay bigla niyang tiningnan ang kanyang ama at ayon sa kanyang isipan na nagtataka lang siya kung ano nga ba ang itsura ng kanyang ama na palagi siyang minamaliit kapag ginulpi niya ito. Masayang-masaya naman siyang tiningnan ng kanyang ama at inaakala niya na magagalit ang kanyang ama sa kanya dahil nagawa niyang suwayin siya at nakawala siya mula sa pagkakagapu sa kanya, subalit bigla naman siyang nagulat dahil mayroong kakaiba. Ang kanyang nakita sa kanyang harapan ay ang mga luha na matagal nang nakatago sa mga mata ng kanyang ama at sa likod ng mga mata ng napakalungkot na isang lalaki. Hindi niya naman lubos maisip na kung bakit ba nagkakaganito ang kanyang ama at dahil doon ay hindi niya nanamalaya na papalapit na pala ang kamao ng kanyang ama sa kanya at nang makalapat na nga ang kamao ng kanyang ama sa kanya ay tumilapo naman siya at napahiga sa sahig habang pinipikit niya na ang kanyang mata dahil nawalan siya ng malay mula sa pagkakasuntok ng kanyang ama sa kanya. Habang papapikit ang kanyang mata ay tiningnan naman siya ng kanyang ama habang sinasabi ng kanyang ama sa kanya na sana ay maintindihan niya. Binalika naman ang eksena at dito tinuturuan siya ng kanyang ama kung paano makaligtas sa apocalypse at sinabi ng kanyang ama na palagi niyang itatak sa kanyang isipan ang kanyang mga itinuturo sa kanya na mga survival tips at ang pinakaimportanteng rule ay ang rule number 1 na para makaligtas sa apocalypse ay huwag siyang lalabas sa basement kahit pa na ano pa man ang mangyari. Ipinaliwanag ng kanyang ama sa kanya na wala nang mas ligtas pa sa lugar na ito sa buong mundo bukod dito sa lugar na ito. Dahil mayroon itong libu-libong defense mechanism na maaaring mapanatili ng mahigit sa 126 na taon at mayroong napakaraming supply ng pagkain at mga kagamitan na pangunahing pangangailangan. Kapag sinubukan niyang umalis sa lugar na ito na kung saan ang lahat ay kumpleto na ay para siyang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa butas ng apoy. Ayon pa sa kanyang ama na magaganap ang katapusan ng mundo nang wala man lang babala kaya naman iminungkahi niya sa ating bida na kahit kailan ay huwag siyang aalis sa lugar na ito. Makalipas ang isang araw ay nagawa na ngang magising ng ating bida mula sa pagkakasuntok ng kanyang ama sa kanya. At pagkagising niya ay nandito na siya sa kanyang silid at nakakulong. Pagkagising niya ay nagulat lamang siya dahil wala ang kanyang ama sa kanyang harapan dahil ayon sa kanya na hindi pa man nangyari ito noon dahil ang palagi niyang nakikitang umaalis ang kanyang ama ay kung papatulog na siya. Naalala niya rin ang kakaibang ipinakitang ugali ng kanyang ama sa kanya kahapon kaya naman napagtanto niya na may kakaiba talagang nangyayari. Bigla naman siyang naupo dahil iniisip niya na sa araw-araw na paulit-ulit na nangyayari sa basement na ito ay hindi niya naman naiintindihan kung bakit iba ang nangyayari sa kasalukuyan kaya naman alam niya sa kanyang sarili na mayroon talagang malaking magaganap. Habang tuloy-tuloy siyang nag-iisip ay ipinapakita naman dito ang mekanismo at sa hindi inaasahang pagkakataon ay parang nagkaroon ng malfunction sa mekanismo. At dahil doon ay bigla namang bumukas ang nakasaradong pintuan at nang makita yun ng ating bida ay labis naman nanlaki ang kanyang mata sa gulat dahil nakita niyang bumukas ng kusa ang pintuan na kanyang nagsisilbing kwarto at isa-isa niya nang naririnig na nagsisibukasan ang lahat ng mga pintuan sa bawat pintuan ng basement. Dahil doon ay hindi na nagsayang ng kahit isang segundo pa ang ating bida at kaagad siyang tumakbo dahil ayon sa kanya na kaysa isahang pagkakataon lamang ito sa buong buhay niya. At habang tumatakas siya ay sa isip-isip niya naman na kapag nakita siya ng kanyang ama ay natitiyak niya naman na pipigilan siya nito subalit dahil sa patuloy niya na paglalakad ay napagtanto niya na wala dito sa basement ang kanyang ama. Para lamang isang langgam na naglalakad ang ating bida dahil sa napakalawak na underground na ito. Nagmadali naman siyang hanapin ang daan patungo sa ibabaw ng underground na ito at hindi kalaunan ay nagawa niya ng mahanap ang isang hagdan patungo sa itaas at nang makita niya na nga ang hagdan patungo sa itaas ay bigla naman siyang umakyat dito. Habang siya ay dali-daling umaakyat sa hagdanan ay nakikita niya naman ang liwanag sa butas at hinihiling niya naman na sana ay isa itong sinag ng araw. At sa puntong hinawi niya na ang bilog na bagay na parang manhole ay napapikit naman ang ating bida dahil sa liwanag na gawa ng sikat ng araw. Nang makaakyat na nga siya sa itaas ay labis namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nasasaksihan. Nakita niya ang nagtataasang mga gusali at mga sasakyan sa kauna-unahang pagkakataon. Dahil sa kanyang pagkamangha ay sinuri niya ang buong lugar. Masayang-masaya naman siya dahil nagawa niyang makalabas sa itinuturing niya na kulungan. Maya-maya pa ay bigla siyang tinawag ng kalbo sa kanyang likuran at ang kalbong ito ay mayroong sasakyan at tinanong niya ang ating bida na kung ano ba sa tingin niya ang kanyang ginagawa sa gitna ng kalsada.
Manghang-mangha naman ang ating bida pagkakita niya sa taong kalbo dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakita siya ng ibang tao. Napasabi na lang siya na talagang ang tao ang isang ito. Labis namang nagtataka ang lalaking kalbo at napatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang nangyayari sa batang ito at kung nauntog ba ang ulo nito o isa ng baliw ito. Bigla namang napagtanto ng ating bida na ngayon ay hindi ito ang oras para siya ay magsaya dahil kailangan niya pang makalayo mula sa lugar na kanyang pinagmulan dahil baka mapansin ng kanyang ama na nawawala siya at kung mangyari man yun ay hahanapin siya nito. Kaagad naman siyang tumakbo ng napakabilis dahil napagdesisyonan niyang lumayo mula sa basement sa abot ng kanyang makakaya. Habang masayang-masaya siyang tumatakbo papalayo sa basement ay sa isip-isip niya naman na pinapangarap niya buong buhay niyang makatakas sa basement at sa unang pagkakataon ay nagawa niya ring makalaya. Naalala niya naman ilang buwan na ang nakakalipas na parang imposible ang makatakas sa basement na yun at hindi niya naman naiisip na makakatakas siya doon at kahit pa man na nakita niyang bigla na lamang bumukas ang mga pintuan. Subalit sa kanyang kakatakbo ay may bigla naman siyang naisip na katanungan sa kanyang isipan at bigla na lamang siyang huminto sa kakatakbo. Napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit ba biglang na lamang bumukas ang bawat pintuan sa basement, napatanong rin siya na kung isa lamang ba yun malfunction sa safety system. Napagtanto niya naman na hindi yun isang simpleng malfunction lamang sapagkat ang kanyang ama ay isang maselan na tao na hinding-hindi magagawang magkamali kahit sa napakaliit na bagay. Napaisip naman siya na paano kung ang pagbukas ng bawat pinto sa basement ay sinadya talaga ng kanyang ama. Umiling-iling naman siya dahil ayon sa kanya na ang kaisa-isang taong gumawa ng tuntunin na kahit kailan ay huwag lalabas sa basement ay ang kanyang ama mismo. Sinuri niya naman ang kanyang paligid at nakita niya ang mga taong masayang-masaya na nakikipag-usap sa kapwa-tao. Nakita rin niya ang isang matanda na binibigyan niya ng lobo ang kanyang apo habang kasama ng bata ang kanyang ama at ina. Parang gulat naman ang ating bida dahil nakita niyang masayang-masaya ang bata dahil binigyan siya ng lobo ng kanyang lolo. Nakita niya rin na may papadaan sa kanya na mga bata na mula sa eskwelahan at pagkadaan ng mga bata ay masayang-masaya pa ang mga ito na parang nag-aasaran. Nang makita yun ng ating bida ay napangiti naman siya at ang mga batang tumatakbo naman ay hindi nakita ang batang may hawak na lobo kaya naman sa kanilang pagtakbo ay nasagi nila ang kamay ng batang may hawak na lobo at bigla namang nabitawan ng bata ang lobo na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Habang iniisip ng ating bida na ang lahat ng sinabi ng kanyang ama sa kanya patungkol sa mundong Earth ay kasinungalingan lamang sapagkat ang ibabaw ng mundo ay napakapayapa. Marami namang mga ibon na lumilipad sa himpapawid at ang mga tao ay masayang-masaya na nag-uusap habang ang lobo ay papaakyat na sa itaas at may umiinom pa ng kape sa tirik na araw. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang lumilipad na lobo sa kalangitan ay sa isip-isip niya naman nakagaya nga ng kanyang inaasahan na imposibleng magkaroon ng apocalypse dito sapagkat ang sinabi na kanyang ama sa kanya ay kasinungalingan lamang. Tinakpa naman ng lobo ang sikat ng araw, at makikita natin dito na patuloy pa rin nag-uusap ang mga tao at masayang-masaya pa ang mga ito. Magmula sa mga taong nagtatrabaho at ang mga high school ng mga estudyante at sa mga batang nasa elementarya pa lamang at maging sa batang maliit na hindi pa nakakapag-aral ay ang mga ito ay masayang-masaya pa silang lahat. Bigla namang naalala ng ating bida ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na ang katapusan ay bigla na lamang darating ng walang babala. Marami namang mga ibon ang lumilipad sa kalangitan kaya naman nagtataka ang mga tao kung bakit ba maraming ibon ang lumilipad sa kalangitan. Samantala ang lobo naman ay nakatakip sa araw at pagkalampas ng lobo sa araw ay tinakpa naman ng kung ano na tila ba ay isa rin itong planeta. Ang lahat ng tao ay natigilan dahil sa unti-unting tinatabunan ng parang planeta ang sinag ng araw. At dito sa labas ng mundo ay mayroong napakalaking parang isang planeta ang hamarang sa sinag ng araw at may mga galami naman ito na pilit inaabot ang mundong Earth. Nakita rin ng mga tao ang parang galami at dahil dun ay parang naalarma naman ang mga ito dahil hindi nila naiintindihan kung ano ba ang bagay na ito. May napatanong pa na isang lalaki na malapit sa ating bida na kung hindi ba isa itong buwan. Nang marinig yun ng ating bida ay labis naman siyang nagalit dahil ayon sa kanya na hindi ito isang buwan dahil kagaya nga ng kanilang nakikita ay isa itong planeta. At dito nakita ng ating bida ang dambuhalang nilalang na puro pangil ang ngipin at umiilaw pa ang mata. Labis namang nanlaki ang mata ng ating bida dahil sa kanyang nasasaksihan.
Hindi lamang isa ang halimaw kundi ay milyon-milyon ng mga ito at gumagapang na ito patungo sa mundong Earth. At mabilis lamang itong pinupunterya ang lupa ng Earth at habang papabagsak ang mga halimaw sa syudad ay pumasok naman sa isipan ng ating bida ang number 1 rule na huwag siyang lalabas ng basement sapagkat ito ang basic rule na nagagarantiya ang pagiging ligtas. Gayunpaman mayroon lamang isang kahinaan ang basement at iyon ay kung ma-expose ang lokasyon nito sa mga kalaban at ito na ang magiging mitya ng napakadelikadong sandali ng kanilang buhay at kung mangyari man yun ay hindi na magagarantiya ang rule number 1. At dito inilarawan ang pagpasok ng mga halimaw sa manhole at na-activate bigla ang remote command at biglang nagsarado ang pintuan habang ang mga halimaw ay naghahanap ng bibiktimahin. Samantala ang mga tao naman na nasa labas ay tinitingnan naman ang mga milyon-milyong nagsisibagsakan na mga iba't ibang uri ng halimaw sa gitna ng syudad. Dahil sa gulat at pagtataka ng mga tao ay hindi naman sila nakatakbo kaagad at nakatayo lamang sila na tinitingnan ang mga nagsisibagsakan na mga halimaw. Kahit nasa harapan na nila ang mga halimaw ay wala pa rin silang ginagawa. Maya-maya pa ay bigla namang pinulaputan ng isang halimaw ang lalaking nakasalamin na katabi ng babae subalit hindi naman napansin yun ng babae na kanyang katabi dahil sa sobrang bilis ng pangyayari ngunit napansin naman ito ng isang lalaki at ang pagpulupot ng halimaw sa lalaking nakasalamin ay hinayla siya nito kaagad at habang hinihila siya ay sumisigaw naman siya sa takot dahil ang halimaw na nasa kanyang harapan ay isang dambuhala at ibinubuka na nito ang kanyang bibig habang ang mga tao naman ay nakatingin lamang sa mga nangyayari at nang walang ano-ano ay bigla na lamang tumalsik ang salamin ng tao na may nukbang ng halimaw at nabasag ito. Tumilapo naman ang putol na ulo ng taong may nukbang ng halimaw at tumalbog ito patungo sa kumpol ng mga tao at nang makita yun ng mga tao ay doon na nila napagtanto na hindi na biro ang mga nangyayari kaya naman isa-isa na silang sumigaw habang sila ay tumatakbo. Nagkakagulo na nga ang lahat at nagpapanik na sapagkat hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.